Labis na nangangamba ngayon ang ama ng carnapping at murder victim na si Venson Evangelista na hindi makamit ang hustisya para sa anak kasunod ng pagpatay sa star witness na si Alfred Mendiola. Pagtitiyak naman ng DOJ, hindi raw maapektuhan ng pagkawala ni Mendiola ang kaso. Balitang hatid ni Marisol Abduraman. Halos bagsak-luba ng langit at lupa si Boy Evangelista nang makita ang wala ng buhay at sunog na katawan ng kanyang anak na si Venson. Isang car dealer si Venson na nabiktima umano ng isang carnapping group. 5 araw siyang pinaghanap bago natagpo ang patay sa Nueva Ecija. Ngayon, hindi makapaniwala si Mang Boy sa balitang natanggap. Napatay na ang testigo nilang si Alfred Mendiola. Si Mendiola ang tumatayong importanteng witness sa pagdukot at pagpatay kay Venson. Akusado sa kaso si Mendiola nung simula, pero naging testigo matapos ikanta at isangkot sa krimen ang mga dati umanong kasamahan, ang magkapatid na Raymond at Roger Dominguez. Sana naging mas mas mahigpit sila para ma-secure yung alam naman nilang grabe ang threat dito. Pinakita pa ni Mang Boy ang huling text message sa kanya ni Mendiola nung nakaraang Huwebes lang. Nasabi raw ni Mendiola na gumagalaw na raw ang mga unipermadong protekto ng magkapatid na Dominguez. Wala namang mag-i-interest kay Alfred Mendiola siguro kung hindi yung mga akusado. Sir Boy, do you believe na there could be police talaga na behind nga po nito kaso po na ginawa? Definitely meron din. Oo. Marami to the level ng colonels. Wala naman ho tayong sasantuhin dito eh. Kung sino man yung sinasabing protector, kung totoo man yon, let's all get them. But we have to gather all the evidence first. Tiniyak naman ni Justice Secretary Leila de Lima na tuloy ang kaso at di nito maapektuhan ang pagkawala ni Mendiola. May sinumpa ang salaysay na kasi si Mendiola at ito ang gagamitin sa korte. Inilahad din ni de Lima na hindi naging madali para sa kanila na bantayan si Mendiola. Marami raw itong ginagawang paglabag sa Witness Protection Program kaya pinatatawag na nga raw ito para imbestigahan. Tumatakas daw ito palagi. May safe house at security daw ito pero minsang tinanggihan ang security na binigay sa kanya. Ayaw nga niya ng 24-hour security or round-the-clock security. He executed a waiver about that. Hindi siya nagpapaalam. Madalas daw niyang ginagawa yan. Pero umaangal ang abogado ng mga Dominguez. Malinaw na pagbintangan ang mga kliyente niya. Wala raw kinalaman ang mga ito sa pagkamatay ni Mendiola. Magugunit ang kamakailan lang. Habang ibinabiyahe si Raymond Dominguez para sa isang hearing, tinambangan ang convoy nito ng mga di pa nakikilalang suspect. Nakakulong na si Raymond Dominguez matapos hatulan ng guilty sa carnapping ng Bulacan Court. Sila man daw ay nakatatanggap ng death threats. Unfair for the state, unfair for the accused. Nasa loob na ng kulungan, maximum pa, nakagagawa pa ng krimen. Ano na lang ang sistema ng ating penitentiary system? Dapat magsagawa ng isang pagpapaliwanag sa publiko ang DOJ sa pamamagitan ng Witness Protection Program kung bakit nangyari ang bagay nito. Sa gitna ng pangyayaring ito, dasal ng pamilya Evangelista na huwag sanang mapunta sa wala ang kanilang ipinaglalaban. Kaya naman maging sa Pangulo, ipinanawagan na nila ang kaso ng anak. Pinaiimbestigahan na ng DOJ ang punot dulo sa pagpatay kay Mendiola. Marisol Abduraman, GMA News.